Sa buong mundo, may isang fighter jet na madalas balewalain ng mga eksperto. Tinatawag nila itong F-16 look-alike. Pero ang mga naval commander ng China alam nila ang katotohanan. Ang Mitsubishi F-2 ay hindi kopya. Ito ay isang purpose-built ship killer dinisenyo para mapalubog ang buong naval task force sa iisang atake. At ngayon, nagbabago ang mundo dahil dito. Noong dekada 90, naghahanap ang Japan ng bagong fighter. Hindi lang replacement sa lumang eroplano, kailangan nila ng isang jet na kayang harapin ang dagat. Nakipagtulungan sila sa Amerika, base ang disenyo sa F-16. Pero ang Japan ay nag-modify ng higit pa sa kalahati ng airframe. Ang resulta isang fighter na nagmukha tulad ng F-16 pero ibang klaseng lumipad at lumaban. Ang pinakamadaling paraan para malaman kung F-2 ka nakatingin ay sa pakpak. 25% na mas malaki ang wing area ng F-2 kumpara sa F-16. Bakit? Dahil kailangan nitong mag-carry ng 4 na mabibigat na anti-ship missile habang lumipad ng mababa sa ibabaw ng dagat. Ang mas malaking pakpak ay nagbibigay ng mas magandang lift, mas matatag na flight path at mas tumpak na missile release. Hindi lang laki ang espesyal sa pakpak ng F-2, ang materyales mismo ay revolusyonaryo. Ang F-2 ang unang production fighter sa buong mundo na gumamit ng co-cured composite wings. Ibig sabihin, mas magaan ang pakpak pero hindi mas mahina. Sa katunayan, mas matibay pa ito sa conventional aluminum. Nauna pa ang Japan sa Amerika sa Russia sa lahat sa teknolohiyang ito. Ito ang uri ng inobasyon na hindi nakikita sa mga headline. Ngayon pag-usapan natin ang radar. Kilala nyo ang AESA radar, ang Active Electronically Scanned Array, na ginagamit ng F-35 at F-22. Alam nyo ba na ang F-2 ang unang fighter sa mundo na nag-operate gamit ang AESA? Ang J/APG-1. Nauna pa ito sa F-22, nauna pa sa F-35. Ang Japan ang pioneer, hindi Amerika, hindi Russia, Japan. At hindi nag-stop ang Japan doon. Sa kasalukuyan, ina-upgrade ang mga F-2 sa J/APG-2 radar. Ang bagong radar na ito ay kayang tumugma sa performance ng AN/APG-83, ang pinakabagong radar ng F-16V. Ibig sabihin, ang isang eroplano na dinisenyo sa dekada 90 ay may sensor capability na katapat ng pinakabago ngayong F-16 variant. Ito ang bunga ng patuloy na domestic development ng Japan. Pero ang tunay na misyon ng F-2 ay anti-ship warfare. Kayang magdala ng F-2 ng 4 na long-range anti-ship missile sa iisang sortie, kumpara sa F-16 na 2 lang ang kaya. Ang ASM-2 at ASM-3 ng Japan ay may range na sapat para atakin ang barko bago pa man makarespond ang enemy air defense. Hindi ito dogfighter, ito ay precision naval strike platform. Isipin mo ang isang squadron ng F-2, 12 eroplano. Sa iisang coordinated strike, kayang mag-launch ng hanggang 48 anti-ship missile sa loob ng ilang minuto. Walang naval task force sa mundo ang kayang magdepensa sa sarili laban sa saturation attack na ganito. Kahit ang pinaka-advanced na destroyer ay may limitasyon ang point defense system nito. Ito ang dahilan kung bakit seryosong pinag-aaralan ng China Navy ang bawat galaw ng F-2 squadrons ng Japan. At ngayon may bagong kabanata sa kwentong ito. Noong April 2026, opisyal na inanunsyo ng cabinet ni Prime Minister Takaichi ang pinakamalaking pagbabago sa arms export policy ng Japan mula pa noong World War II. Ang Japan ay pwede na ngayong mag-export ng lethal weapons. Kasama na ang fighter jets, missiles at warships sa mga bansang may defense agreement sa kanila. Sino ang makikinabang? Ayon sa Ministry of Defense ng Japan, ang mga bansang interesado ay kinabibilangan ng Australia, New Zealand, Indonesia at ang Pilipinas. Oo, ang Pilipinas. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, posible na ring maging buyer ang Pilipinas ng Japanese-made defense systems. Hindi lang non-lethal equipment, kundi mismong weapons platforms. Ang bagong export policy ay nagbukas ng oportunidad na matagal nang sarado. Pero may twist sa kwento. Ang F-2 ay may expiration date na. Nakikipag-cooperate ang Japan sa United Kingdom and Italy para bumuo ng kapalit. Ang Global Combat Air Program o GCAP. Ito ay 6th generation fighter stealth AI-enabled. Dinisenyo para mag-control ng unmanned wingmen sa gera. Target service entry 2035. Ibig sabihin ang F-2 ay may halos 10 taon na lang sa active service. Ang GCAP ay hindi lang upgrade. Ito ay leap forward. Ang Japan, UK and Italy ay nagtatayo ng isang fighter na ang primary weapon ay data, not just missiles. Ang eroplano ay magiging command node ng isang network ng loyal wingman drones. Para sa Asia Pacific, ito ay nagbabago ng balance of power. At ang Japan, ang bansang noon ay bawal mag-export ng kahit anong armas, ay magiging isa sa mga pinaka-advanced na arms producer sa mundo. Ang Mitsubishi F-2 ay simula ng isang mas malaking kwento. Ito ang patunay na ang Japan ay hindi lang nag-copy ng teknolohiya. Nag-pioneer sila. Sa AESA radar sa composite wings sa anti-ship doctrine.
At ngayon habang papalapit ang panahon ng GCAP, ang Japan ay unti-unting nagbabago mula sa isang tahimik na defense partner patungo sa isa sa mga pinaka-advanced na military powers sa Pacific. Kung nakatulong ang analysis na ito, paki-like at mag-subscribe. Suportahan ang Vector Military at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon para sa mas malalim na strategic breakdown.